Hello, magandang araw po sa lahat mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Ayun. Kamusta kayo lahat diyan 'no? Dahil, ngayon lang po tayo nagkita-kita ulit 'no? Medyo, na-busy po tayo dahil, siyempre may ginagawa din po tayo sa buhay. Ayun 'no, palakpakan muna natin ang ating mga sarili. Hello, mega love shoutout po muna sa inyo lahat diyan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko. Welcome back again, no, sa ating munting channel, Mr. Sponsor, ang inyong ka-sponsor. Ayun, no. Hello, kamusta, no? Mega love shoutout sa inyo lahat diyan, mga kapwa natin, mga Pilipino, mga OFW, na doon sa US, sa Europe, at dito sa Asia. Ayun. No, kamusta kayo lahat diyan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, no? Na-miss ko kayong lahat diyan. Ayun, no? Siyempre naman ito, tatalakayin po natin itong nangyayari sa ating inang bayan. Bago po tayo magsimula, paki-like, subscribe, and you know, share naman po sa ating munting YouTube channel ang inyong sponsor, Mr. Sponsor. Ayun. No, pag-usapan natin itong kaganapan sa ating inang bayan, no? Ang mga late na mga usapin sa ating inang bayan. Tulad po nito, no, ng sinabi ng ating mahal ng anak ng ating former President Rodrigo Roa Duterte po na kailangan lang daw nila ay ang ulo ni PBBM. Ay grabe, no? Sa inyo po ang opinion po. Magbigay po kayo ng inyong mga opinion, mga kasubabay, mga kasponsor. Ano masasabi niyo po dito sa sinabi ni Mayor Baste na isang ulo lang ni PBBM ang kaniyang kailangan? Grabe na. Diba sinabi niya po 'yon, no? Pakinggan natin 'yon mamayang konti, no? Mga sinabi ni Mayor Baste doon kay PBBM nung nag-rally sila, ay nung nag-ano sila nung linggo. Kasi Biyernes pa lang po, no, mga kasubabay, mga ka-sponsor, they are prepared para sa kaganapan na mag-meeting, no, doon sila sa Club Pilipino at magsisigaw-sigaw sila doon. Tindi, no? Tindi ng mga ano nila, no? Grabe, hindi lang destabilization po ito para sa akin, mga kababayan, mga ka-sponsor, kundi ito ay panghihiya na talaga na ganun pala yung bansang Pilipinas. Pwede pa lang pwede ba lang ganunin yung ano, yung ating pangulo, no? At ganun na lang. Una, wala ka ng respeto sa namumuno. Nagiging hindi na political nagiging away pamilya na, no, ng mga Duterte at mga Marcos. But, no, ang kagandahan lang po dito ay si Pangulong PBBM, no, Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi po siya nakikisabay sa init ng mga ulo ng mga ganitong tao. No, hindi po siya nang aaway. At ang masakit pa doon, sabi po ni Sir Rimulya na pabayaan na lang daw po itong sinabi ni Mayor Baste kay PBBM dahil bakla naman daw yun. Grabe talaga. Pabayaan na lang po daw. So sa inyo, payag po ba kayo doon? Dahil hindi naman siguro inaano, pero it's a criminal pa rin po. Kasi parang hindi pagbabanta na talaga sa buhay. Una si Vice President Sara, at din pangalawa ang mayor po na anak ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya talaga 'yon, no? Ay grabe, no? Parang normal na lang po, no, sa atin, no, yung mga ganyan, no, sa ating bansa. Simula nung naging presidente si former President Rodrigo Roa Duterte, ang pagmumura, ang pagtatangka at pangbabastos sa kapwa-tao ay parang naging normal na, no? Grabe.
Anong masasabi niyo po dito mga kasubaybay, mga ka-sponsor? Hindi po ito basta-basta no? Ay binabantaan mo na po yung una, hindi lang kahit sabihin nating normal na mamamayang Pilipino lang po, no, sa ating komunidad, no. Yung binabantaan mo po yung presidente ay hindi na po yun na tama. Para sa akin, para sa inyo po. Kasi kahit ng mga pastor dito, anak ng mga pastor, nagsasabi talaga sa comment section, nakikita mo doon, iba mga pastor pa, no? Sa sinasabi nila, bangag si PBBM. So, asa na po ba mga kasubaybay, mga ka-sponsor ang hustisya dito sa ating inambayan? No, kasi ikaw bilang isang pastor din o anak ng pastor, basahin nyo na lang yung Book of Romans. No, na-respect natin ang government at ang namumuno. Hindi po yun saad ng tao lang saad po yan ng Diyos. Pati yung mga pastor at mga anak ng pastor na sinasabi ba naman sa kanilang post, sana kunin ka na ni Lord. At ito pa, marami pang nagkakalat, no? At nagkalat talaga ng mga fake news sa ating bansang Pilipinas, lalo na itong sikat ngayon na si Eloy Bugres. Si Craig meron din. At saka maraming vloggers at mga social media influencer at may mga account na ganito tulad nito. Meron pa dito ano to bago lang to siguro. Pero hanapin natin kung sino yung pangalan. Tignan po natin. Grabe. Ako kung na-save ko po dito. Never mind na lang siguro. Ito sabi po ng ano. Sabi dito. Ayan. Bangag daw si PBBM parang normal na normal na talaga mga kasubaybay, mga ka-sponsor na balahurain ang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Even to, kahit ayaw po natin sa Pangulo, no, may problema man tayo sa Pangulo, hindi man tayo sang-ayon, no? Tulad ito, isang ulo lang ng kailangan natin, ulo ni BBM. Ito sabi ni Mayor Rubaste, Tindi, no? So, masasabi nyo dito, ang NBI parang ox lang yan ang pinakamasakit. Dahil tinotolerate ito. Hindi naman siguro tolerate. Yung parang hindi na pinapatulan. Pero masakit ano pa rin to. Pagbabanta pa rin to. Hindi lang po sa buhay ng ating Pangulo. Kundi parang hindi lang iparang. Kundi inaalipusta na ang pagiging Pilipino ng isang tao na ganun-ganon na lang. So, paano kung sila ang uupo sa bansang Pilipinas? Tulad ng ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang daming patayan, ang daming walang due process, pero sila nanghihingi ng due process. Ano masasabi niyo po dito? Kasi maraming magagalit din. Marami na rin galit po sa akin, no? Yung iba naman, sabi nila maganda ka sa 2028. At least hindi ko sila minumura. Ano ako, Eloy Bugres, grabe kahit fake news, pinespread out. Tapos, lahat ng mga kabulastugan ng mga taong dito sa bansang Pilipinas, ng mga tao talaga ng mga pasaway, lagi nilang binubunton si PBBM, mga nakawan, mga adik, mga ano pa, mga nare-rape at nang re-rape. Dahil addict daw si PBBM at saka nasibalikan yung mga addict. Alam nyo, mga kasubabay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko, hindi talaga mawawala yung droga na yan. Kahit sino pa maging presidente ng bansang Pilipinas, tayo lang ang niloloko nila. Naloko tayo nung 6 months, no? I-clear yung bansang Pilipinas. Hindi pala. I-clear lang yung daan. Kung binulag lang tayo ng style. Kung sa Bisaya pa. Binulag lang tayo. Akala natin, kina-clear nila yung daan. Pero pala, sa likod noon, kaibigan ng ating former president, itong mga at mga drug lords tulad ng Farmally, tulad ito nila Michael Yang, ito
Binubulag lang po pala tayo. Oh, akala natin ox na. Tapos yung mga overpriced ng panahon ng COVID. Sabi nila, mas mahirap pa daw ang buhay ngayon sa panahon ng COVID. Bakit ba nung panahon ng COVID? Lahat po ba nabibigyan ng government? Hindi naman po. Marami nating mga kababayan Pilipino sa community na hindi nakatanggap ng ayuda. Marami pa rin mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Ayan, oh. Kaya wag po tayong gano'n na mas mahirap daw ang buhay ngayon kasi mahal din. Panahon ng COVID nga, naglalakad lang yung mga tao dahil walang masakyan. Dahil grabe yung ginawa tayong gagamba. And only in the Philippines lang po nangyari na ang may pinakamataas na lockdown ang panahon ng COVID na yun. Eto, kinabahan nun naging prayerful ako nun Di lahat naman po talaga, may purpose din yan. May purpose talaga yon. Bakit? Kasi doon na numbalik talaga ang mga tao sa Diyos talaga. Oh. At doon tayo natuto paano manalangin, no? Isa na ako doon, I cannot deny that. Ayun. Yung grabe yung prayers mo na sana matapos na, pero yun pala, niloko lang tayo ng ating nakaupo sa gobyerno noon, niloko rin tayo. Dahil grabe, pero hindi naman tayo perfectong tao. Hindi naman tayo perfectong tao. Tulad nito ni Traps Natoy TV. Sabi nila stage 4 colon. Ito ginawan pa talaga ng si PBBM, September 13, 1957, 4th Street, colon, Cebu City. Yung may colon cancer daw po si PBBM, stage 4. Ito yung ginawa nila, tignan nyo yan, Tignan nyo kung gaano sila kabastos. So, ang nag-post po nito ay si Traps Natoy TV. Di ba? Ginaganon lang nila ang presidente ng bansang Pilipinas. Try mo kay Digong noon. Nagaganon-ganon ka. Siguro, magiging tinatawag kang adikto. Papatayin ka na dahil adik ka. Yan ang tunay na adik. Hindi nag-iisip kung ano ipopost nila. Diba? Iloy Bugres. Ito si Iloy Bugres. Galit na galit. Yung unang lisata na, sabi niya kay Ma'am Lisa Ontiveros, no? Pero ngayon, ito ang ating update ngayon kay Iloy Bugres, no? Itong ating update. Iloy Bugres and other social media pages, no? Faced NBI probe over misinformation on PBBM's health. Ayan, no? Ayan, yan ang nangyayari. 'Di ba? Ayan. Konting komersyal lang po yan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor sa kanilang mga pang-iinsulto at mga kabulastugan na ginagawa talaga sa ating bansa Pilipinas. At sabi po nila, bakit bibigyan po ito ng tuon ng ating gobyerno sa ating bansa? Yung mga flood control daw biglang natahimik. Ayun na, yun tayo sa flood control. Punta po tayo doon. Punta po muna tayo doon yung flood control, mga kasubaybay, mga sponsor. Bakit ba? Ano sabi ni Diskaya? O naalala nyo? Maybe 2016 pa po. 2016 pa pala Sino yun pa? Sino po ang ating presidente nung panahon na yon, yung 2016 election po, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. At eto pa. Dahil nung linggo, grabe, no? Grabe. Itong Vice Mayor Attorney Repicio. Grabe talaga, no? Sabi niya, hindi po nagjo-duty ang ating Pangulo. Tamad. Ito masasabi ko lang, no, sa mga loyalist ni Attorney Repicio, mga kababayan ko. Palakpakan ko muna kayo. Mga kababayan ko, ito masasabi ko sa inyo. Sino po ba ang hindi nagjo-duty, yung laging nasa rally? Pumupunta sa ibang lugar para mag-rally. Hindi naman tayo talaga bobo para hindi makita yung mga kanilang tirada. Pero ito lang masasabi ko. Vice Mayor ka, sana mag-duty ka po. Vice Mayor Attorney Repicio. Huwag naman sana ganun.
Kung may galit kayo kay PBBM, wag nyo namang bastusin na gano'n na lang. Mumurahin mo. Bobo! Pati si Kuya Park, grabe itong Muslim na ustad, no? Ewan ko ba kung okay pa ba to sa ating mga kababayang mga Muslim, no? Sa ating mga kapatid na mga Muslim, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo po mga kapatid natin mga Muslim. Hindi na po tama no? Yung ganitong tirada eh. Ayun. Change foot muna tayo. Kasi medyo masikip ba? Masikip. Ano pong masasabi nyo dito? Grabe na pong babastos. At ito pa! Bakit itong ating former President Gloria Macapagal Arroyo biglang lumiko at ang hihip ng hangin, biglang amihan, biglang habagat. Dahil yun pala, bali-balita, haka-haka, di umano, siya pala yung ipapalit na magiging tagapag-ano ng mga Duterte. Ayun, ha? Tagapag-ano lang muna, ha? Di umano pa lang naman yun, mga kasabay, mga kasponsor, eh. No, kaya pala, para matabunan din yung mga, syempre si former Digong po ang kanyang ang nagpalabas po sa kanya dahil may kaso din siyang graft and corruption, no, 'di ba? Di ba? May kaso din po ang ating aling maliit, ating former President GMA. Kaya pala ganoon, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. So hindi basta-basta. At ito pa, 'di ba, nakasuhan po si Kiko Barsaga, ito. 'Di ba, hindi naman tulingid sa atin, mga kasababay, mga ka-sponsor. 'Di ba, nakasuhan po siya. Ayan, nakasuhan. Tapos maliit lang naman ang available naman ito, eh. Hindi naman po talaga Pero balita di mo may 7 counts o 8 counts pa, no? Ang natira may 7 pa. Ang sinasabi niya dito, no? Sumuko sa mga pulis kaugnay sa cybercrime. Cyber libel ang kaso ni Kiko Barsaga, ni Congressman Kiko Barsaga. Magaling 'to mag-arnis, eh. Pero batay sa impormasyon nilabas na nahaharap ang kongresista sa 8 counts ng cyber libel. Ang mga kasong ito ay nagmula sa warrant na inilabas ng Makati City Regional Trial Court, Branch 147. May itinakdang piyansa na 48,000. Maliit lang. Maliit lang naman. At meron akong kilala dito na si Marvin, pangalan. Marvin. Pangalan lang, di tayo maglagay ng ng apelyido. Si Marvin, no? Hello sir, Marvin, no? Kilala po kita. Sabi niya doon sa comment section, sabi niya, "Wag ka mag-alala, Kiko. Malapit ng 2028 ba makakaganti rin tayo." Ano daw? Makakaganti. So yun pa lang, mindset pa lang, iba na. Hindi na pagtulong, kundi pagganti na. At sabi pa doon ni Kiko Barsaga sa kanyang post po, ni Congressman Kiko Barsaga, kasalanan talaga ni PBBM. Bakit si PBBM bang kumaso po dito kay Kiko Barsaga? Nakasabay mga ka-sponsor. Si Sir Rason naman ata, eh. Kaya wag nating isisisi yung ginawa nating kasalanan sa ibang tao. Tapos ibang tao yung bumira sa atin. Wag nating isisi sa presidente, no? Mga kasabay, mga ka-sponsor, no? Wag nating isisisi. Grabe naman kayo. Ngayon, si BP Sara, sabi nila matapang. Agila po. Agila naman talaga sa lugar namin. Agila talaga siya. Doon sa Mindanao. Agila talaga siya. Pero, sana, ang pagiging agila ay lumilipad ng mataas. Yun pala, lumilipad palayo. Ganun po, ang agila natin. Mga kasubaybay, mga kasponsor, mga kababayan ko. Kaya palakpakan natin ang ating agila. Kasi ito, sabi nila, si BP Sara may potential talagang maging presidente. May punto. Tama, may punto.
Kino-compare nila ito kay BP Lenny, mga kasababay, mga ka-sponsor. Punta tayo kay BP Sara. Ito ang pinagkaiba nila. Si BP Lenny, may utak din siya. Matalino. Pero pagdating sa ilalim, wala siyang makinarya. Ibig sabihin po, wala siyang tulad na prepared na itinanim, no, sa isang lugar. Di tulad po ni BP Sara na ura-urada, kamay na bakal. Pero naman, may tinanim na siya ng mga alay. Alam mo yon, teknik ng tirada. Tirada talaga, may teknik talaga. Para pagdating ng magkagipitan, nakasabay yung mga sponsor, may nakikita ng nakaupo na doon na itinalaga niya habang hindi po siya pa ang nakaupong presidente. Ayun. Balik po tayo kay former Vice President Leni Robredo. Si Vice President Leni Robredo, sabi nila bobo. Pero lahat po ng accusation kay Vice President former Vice President Leni Robredo, mga kasababay, mga ka-sponsor, ay hinarap niya po lahat. Ayun. Yun ang pinagkaiba. At ito naman yung disadvantage doon. Pusong mamon po si former Vice President Leni Robredo. Pusong mamon. Hindi tulad ng kamay na bakal. Pero hindi naman siya tamad. Ayun, yun ang pinagkaiba nila. Konting info lang. Balik po tayo sa ating BP Sara Duterte, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Si BP Sara, pag tinanong siya, next question, medyo loading. Pero, may kamay na bakal, may paninindigan din siya. Ayun. Siyempre, ganun. At pagdating naman sa ilalim, meron siyang makinarya. Matindi. No? Tulad ng ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ayun, di ba? Ni Tatay Digong. Ayun. Respeto. Grabe, mataas din yung respeto ko. Dahil naging presidente po natin siya. Hindi po natin siya pwedeng balakurain na minumura po natin. Grabe naman yung iba nagmumura. Wag kayong ganon. Wag nyong gayahin ng ibang mga mga social media influencer. Yung mga sikat na talaga, no? Pero ang disadvantage naman, kasi lahat ng binabato sa kanya ng mga aligasyon ay hindi niya po hinaharap. So ibig sabihin, no? Totoo po ba o may katotohanan? Ayun? O sabi natin gawa-gawa lang, pero dapat harapin po ng ating BP Sara. Ayun. Diba? Yan ang pinagkaiba nila. Si BP Lenny, lahat ng pagsubok sa buhay niya na ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte, kahit na pambabastos na personal, even in her personal life, no? Hindi niya po pinatulan, kung di hinarap niya, mga kasubaybay. Yun ang tapang na diplomatic. Kay BP Sara naman, may kamay na bakal, mga kasabay, mga ka-sponsor, pero hindi niya hinarap yung mga aligasyon sa kanya. Yun naman ang sinabi po ni totoo po ba, no? Ang sinabi ni Senator Bato, no, na hindi nagjo-duty ngayon sa Senado, sa Congress, sa Senado, o kung sino-sino man yung pala absent dyan. Big shoutout po, no, sa ating mga nakaupo nandyan na itinalaga po natin. Na flight means guilt? Totoo po ba yun, mga kasubaybay, mga ka-sponsor? At yun lang po, no? Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko. Mahalin natin ang ating bansa, hindi itong mga politicians. Sabi nila, BBM ka, tinitira mo sila Duterte. O Duterte ka, tinitira mo yung mga ni BBM. Ang sa atin lang po dito, kung sino po yung ating leader, respetuhin po natin. Kahit saan niya nakasaad, sa Quran man o sa Biblia, kailangan nating respetuhin. At sa lahat ng mga pastor, mga anak po ng mga pastor na tinitira ang ating presidente, mega love shoutout sa inyo, no? Ay naway ang inyong pag-iisip
at ang inyong opinion ay sana maging neutral. O, mga mamahal naming mga pastor at mga pare dyan, mga minamahal. Dahil nakasulat po yon sa Biblia. At sana turuan nyo rin po yung mga anak nyo ng tama. Na gusto nilang mamatay ng presidente. Tulad ni Atty. Repisio, grabe ang galit. No? Galit ba or hype? Ako, bigyan nyo po ako ng isang beses lang. Mag-comment kayo sa comment section po, mga kasubaybay, mga kasponsor, mga kababayan ko, kung nagmura ba si PBBM sa etong mga Duterte. Magbigay po kayo. Ako, magbigay din po ako kung ilang mura na ang nalasap ni PBBM, hindi lang sa mga Duterte, kundi sa ating sambayan ng Pilipino. Maraming nagmumura pa rin sa social media, sa mga Facebook pages. Oh. 'Di ba? Magbigay din ako kung gusto nyo po. At yun po, no, kita-kita po tayo sa ating munting channel mamaya. Hindi po tayo busy, no? Sa ating YouTube account, no? Mr. Sponsor ang inyong sponsor. At yun lang po, mga kasubabay, mga kasponsor. Ingat po kayo lagi. At paipanalangin natin, ito lagi kong inihiling, na sana meron tayong leader na hindi bastos, no? Next 2028 election, hindi nagmumura sa Diyos, may respeto sa kapwa Pilipino, at may leadership na yung tawag na leadership na may paninindigan at tumutulong at may puso para sa bayang Pilipinas, sa ating mga kababayan, no? At yun lang po, no? Ipag-pray po natin, no, mga kasabay, mga kasponsor, ang ating bansang Pilipinas na mayroong kapayapaan. At itong nangyayaring sigalot sa ating sanlibutan ngayon, no, na nag-aaway yung mga nations by nations, it is already written in the Bible. Pag-pray natin po yan. At yun lang po, no? Ingat-ingat po kayo lagi, and God bless, at may love shoutout po sa lahat dyan na ating mga kakilala, tulad ng mga supporters natin, no? Sa lahat po sa inyo, Tiway Tigas, Sir, sino pa? Ma'am Rose, Ma'am Etheline, Ma'am Dali Babes Castro, Ma'am Angie, at sino pa? Marami sa inyo, hindi ko na po na-remember, no? Yun, no, ingat-ingat po kayo lagi. And Ballpoint Man, may love shoutout din sa iyo po. Si Tiger 99, Brother Pekwa, Jake Magnos, ayun. Sir Mike Cervera, Biyahe ni Koy, at Chris Ulo, kasangkay dyan, no? May love shoutout sa inyo bago po tayo signing off dito sa ating munting channel, no? Yun lang, ingat-ingat kayo lagi sa inyong mga biyahe, kay Ma'am Jelay Lopez, kay Bao Makapogi, syempre, ayun. At yun, mga kasabay, mga kasponsor, maraming salamat at magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat, magandang gabi dyan sa ating mga kapwa Pilipino sa ibayong bansa. At yun lang po, no? God bless at all, at ingat-ingat, mga kasabay, mga kasponsor, mga kababayan ko.